Welcome to the last part ng ating Mentornil Ultimate Trading Course. No? Nandito na tayo sa episode 30 na kung saan ay pagsasama-sama na natin yung mga napag-aralan natin in the past few months ng trading course natin. Ipagko-compile lang natin and bibigay ko dito yung mga example ng Forex, and yung last ata di ko binigay yung bearish example, so bibigyan natin siya today, and crypto pati gold, no, kung paano ko sila tinitrade. Okay, so ano muna yung plan natin or ano yung plano natin? So meron tayo dapat higher time frame, intermediate time frame, tsaka lower time frame. Sa crypto, dalawang time frame lang ginagamit ko based on my experience, mas better siya, no? And basta importante dito is yung higher time frame. So dito sa higher time frame dapat meron tayong swing sa key level, no, yung daily swing. No, but hindi ko nilagay yung daily dito kasi sa crypto gagamit tayo ng weekly time frame. Tapos dito naman meron tayong internal to external or vice versa, external to internal, no? So yun yung tinitingnan natin sa higher time frame. Sa intermediate time frame, ang tinitingnan natin dito is kung uptrend ba or downtrend yung market, kasi dapat naka-align siya sa hindi daily, dapat naka-align siya sa higher time frame. Kasi kung higher time frame is ang swing niya is pababa, no, then ang intermediate time frame dapat downtrend siya. Kasi kung uptrend yung intermediate time frame, then magkakaroon kayo ng conflict of interest, no, magko-contradict yung mga TA nyo and magkakagulo kayo doon. Meron bang FVG doon? Meron bang turtle soup? And kung meron ng turtle soup or FVG, meron bang CISD? After form yung CISD, tapos yung next candle, dun tayo pupunta sa lower time frame. So, lower time frame, dapat yung trend naka-align pa rin sa previous 2 time frame. Kung downtrend yung dalawa, dapat downtrend din yung lower time frame. Wait for a key level, ito yung FVG, no? OB, ganon. Wait for CISD. After mag-form yung CISD, either enter aggressively or conservatively. So, ano pinagkaiba ng aggressive entry sa conservative entry? After ma-form yung CISD, for example, ito yung CISD, no? Pagkabagsak na market, nag-confirm, nag-body close, papasok na kagad tayo. Yun ang aggressive entry. Ang conservative entry naman, no? Meron tayong after na CISD, kung meron pa tayong FVG dyan, dun tayo maglalagay ng limit position to go short, no? So ano ang advantage and disadvantage ng pareho? So sa aggressive, ang advantage niya is always kayong may position, no? Pagka after ng CISD, magpo-position na kayo kagad and malaki ang chance na hindi kayo maiiwanan sa market. But the disadvantage nun is pwedeng mag-draw down yung current position nyo. So kung meron kayong open position, pwede pa mag-pull back yan, no? Pwede mag-draw down yan and pwede mag-messed up na psychology nyo, mapakwit kayo, pero ang mangyayari biglang pumunta lang pala sa FVG sabay, pumunta na sa TA nyo or sa bias nyo. Isa pa sa disadvantage ng aggressive is yung risk to reward nyo medyo hindi ganun kaganda. May chance na hindi nyo maabutan yung, for me, ang minimum ko kasi is 1:2 at least, no? Hindi ako bumababa sa 1:2. May chance na if nag-enter kayo ng aggressive, then yung risk to reward ratio nyo pwedeng 1:50, pwedeng 1:1.50, 1:1, ganon. Then, pag ganon, hindi ko na siya binapasukan or hindi ko na siya iti-trade, no? Pero, sa conservative, no, ang advantage nun is mahaba or maganda yung risk to reward ratio. Okay? So, may chance na 1:3, 1:5. Pero, ang disadvantage ng conservative is may chance na hindi na siya bumalik. May chance na maiwanan na kayo and nakaka-messed up din ng psychology yun, no? So, for example, nag-CISD, tapos umangat, pero hindi na tinamaan to, sa slight angat na lang siya, tapos nagtuloy-tuloy na pababa. So, may chance na ganun and napag-iwanan kayo, nakaka-messed up din siya ng psychology. That's why, ang importante dito is masanay kayo kung saan yung edge nyo. So, kung sanay kayo or malakas ang loob nyo na mag-enter ng position, then aggressive, best bet sa inyo. At least di na kayo maiiwanan nun. Pero kung okay lang sa inyo na nag-aantay, talagang malakas ang patience nyo, then conservative ang better sa inyo. Okay? So, it doesn't matter naman dito mga lods kung aggressive or conservative. Ang importante is manalo. Kailangan, kahit
Kahit sabihin na natin nag-conservative kayo, na sabihin natin 1:5 yung risk to reward ratio nyo, kung hindi naman magpe-play out yung TA nyo, then wala rin kwenta, di ba? So, importante dito is make sure na follow nyo tong plan natin. And lastly is kailangan nasa designated kill zone siya. No, delete lang natin to. Tapos, isang tip ko dito is, turtle soup must showed at least once in whichever time frame. Kung meron turtle soup sa higher time frame, then okay na yon. Kung meron siyang turtle soup sa intermediate time frame, okay yon. Pag meron siya lower, okay din yon. Pero for me, turtle soup in lower time frame is better. Kapag nag-form yung turtle soup dito, alam niyo yung turtle soup, di ba? Ganon. Tapos may swing, binalikan, nag-reject, tapos bumaba. Yan ang turtle soup. Now, kung magpo-form ito sa lower time frame, mas better. Kasi kung sa lower time frame, dun tayo na pumapasok, malaki ang chance na kapag nag-place kayo ng position, yung stop loss nyo hindi na makukuha. Kasi once na nagkaroon na ng turtle soup, meaning kumuha na ng liquidity yan, tapos na, then malaking chance na hindi na siya bumalik at tuloy-tuloy na to sa next key level. No? So, yun yung importansya ng turtle soup, no? Tulad yung tinuro ko sa inyo, yung failure swing tsaka yung high resistance liquidity, no? Dapat merong ganito, yan, high resistance liquidity yan, para kapag nag-place kayo na stop loss, hindi na, malaking chance na hindi na to makukuha. Okay? Isa ding tips ko is always check for economic news. Ang always yung titingnan is yung CPI or yung inflation rate, no? Most likely sa US, sa US tayo kasi lakas ng impact kapag US. Ang pangalawang currency na may malakas na impact pagdating sa inflation is yung European or yung United Kingdom, which is yung GBP tsaka Euro, no? So CPI inflation rate, non-farm payroll or yung tinatawag nating NFP, every first Friday of the month yan. Ang FOMC or interest rate decision. Okay? So, makikita nyo yan, nakalagay interest rate decision, non-farm payroll, tsaka CPI. Yan most likely nagkakaroon ng movement, crazy movement yung market na make sure na make sure kung hindi pa kayo sanay mag-trade ng ganito is dapat wala kayong position bago lumabas yung mga news na yan. Okay? So, always check for economic news. No? Yan yung mga binabantayan natin. Okay? Yung CPI, usually lumalabas to kalagitnaan ng buwan. FOMC, depende, iba-iba siya. And non-farm payroll is first Friday of the month. Okay? For example natin ng bearish, no? Ang USD JPY natin. So, sa daily, kung mapapansin natin, meron tayong FVG dito. No? Now, sa FVG na yun, kung mapapansin natin, meron tayong daily swing. No? Meron tayong daily swing. Ayan to. Na nag-form sa loob ng FVG. Now, syempre obviously, kung meron ganito, ito yung pinaka-obvious target natin. And dito, meron din tayong target dito. No? Yan yung mga magiging sell-side liquidities natin. Now, pupunta tayo sa lower time frame. No? Sa next candle, which is ito. Tinuro ko yan doon sa last video natin. No? Yan. So, dito, ang papasukan natin is yung intraday trade setup natin. So, 1 hour time frame, kung makikita natin dito, ayan, paka-zoom in nyo, meron tayong FVG sa loob. No, napakalit lang ng FVG na yan. Pero, ang nangyari, after nyang binalikan tong FVG, meron din tayong inverted FVG dito. So, binalikan niya, tapos, ito yung CISD natin, itong part na to. Okay? So, after niya mag-form ng CISD dito, no, meron tayong FVG, meron tayong inverted siya, tsaka yung hindi inverted, meron tayong CISD. Ang next na gagawin natin is we will go to this time frame, no? Alisin natin to. We'll go to this time frame sa 15 minutes. So, nandito na tayo sa 15 minutes time frame. Now, kung mapapansin natin dito mga lods na meron tayong FVG dito, no? Tapos, hindi nag-play out yung area natin dito, which is wala naman tayong pakialam kung hindi siya mag-play out or hindi kasi nag-aantay tayo ng confirmation. So wala pa tayong confirmation pero bumaba. Then ang pinaka-CISD niya, which is itong area na to, no? Yan ang ating CISD. Now,
So, itong trade na to, tinake ko to. Pinapakita ko sa inyo sa screen, no? And, ayun, CISD, nakuha siya dito. Now, it's either, sabi ko sa inyo, aggressive entry, no? Pagkabagsak niya, pagka-confirm, aggressive entry, tapos stop loss just above FVG, or yung last swing. Tapos, ito pa, maganda mga lods, no? Nagkaroon siya ng pagbalik dito sa FVG. Siguro, dahil meron tayong FVG dito, binalikan niya yan. Tapos, hindi lang yan, meron pa tayong turtle soup. So, dyan papasok yung conservative. So, meron tayong continuation purge, bearish, no? Nag-turtle soup siya. So, dito yung aggressive, no? Dito yung aggressive. Tapos, dito naman yung conservative. Okay? Tapos, ang target natin, syempre, will be this one. Hindi ko naman in-expect na bababa siya kahaba dito, no? Pero, pwede na kayo mag-take profit dito or dito. Tingnan nyo, yung aggressive, no, nag-draw down siya, tapos hindi pa maganda yung risk to reward ratio niya. So, pag ganyan, hindi ko na siya papasukan. Pero, nung bumalik siya dito sa part na to, tapos nakita ko na nagkaroon siya ng turtle soup, dun ako nag-entry after that. Tapos, short, then, ito. I believe, ang ginawa ko dito is hindi 15 minutes time frame, pero ang ginawa ko dito is yung 1 hour time frame, no? So, tinarget ko tong buong yan. Okay? Although, hindi naman ito yung risk to reward ratio ko, hindi ko naman in-expect na babagsak siya ng ganito kalaki. So, 1 hour time frame ako pumasok, no? Doon ako nag-entry, pero dito is was better kung makikita niyo 15 minutes time frame, no? Makikita natin dito, ayan. So, yan yung pinagkaiba na aggressive sa conservative. So, dito naman tayo kay Sol UST. No? So, crypto to. And sa crypto, ang ginagamit ko is 2 time frame lang. Weekly, tsaka daily. No? So, bakit daily lang nagiging entry point ko? Bakit dalawa lang? Kasi, for me, lower time frames, no, lower than daily time frame is considered for me as noise. No, kasi mapapansin ko na sobrang ingay, sobrang fluctuated ng crypto. Sobrang volatile nila, up and down sila, and sobrang daming candles, no. Ang tagal din nilang kumilos. Okay? So, ito tinuturo ko lang strategy ko. You don't have to copy my strategy, no. Pwede naman kayo gumawa ng sarili niyo or sa mga iba. So, pakita ko sa inyo pakita ko sa inyo tulad ng daily swing. So, dito naman dahil sa weekly tayo, ito, meron tayong FVG dyan, tapos meron tayong swing. Okay, nakita nyo, meron tayong 1, 2, 3 candle swing. Now, sa fourth candle, doon tayo titingin, punta tayo sa daily time frame. Yan, dito sa daily time frame, no, makikita natin na sa part na to, meron tayong another FVG. So, ito, meron tayong inverted, meron din tayong FVG. Okay? So, kinuha niya yan. Tapos, nakita niyo to, meron tayong turtle soup. No? So, nakuha niya to, short-term low, nakuha. Tapos, nag-CISD dito. Tapos, ang ginawa is aggressive entry. Now, dito papasok yung aggressive entry natin na mas better kaysa sa conservative. Diba? So, depende talaga siya sa type ng market. So, dito, after niyang umangat dito, hindi na siya bumalik sa FVG neto. So, kung antayin nyo man, wala na, napag-iwanan na kayo. So, most likely, ang aggressive entry is suitable siya for crypto sa mga volatile markets. Now, ang targets nyo, either this one, meron tayong equal high buy-side liquidities dito, no? Or, pwede nyo target yung FVG dito. Kung saan most likely hihinto yung market, no? Dyan. Or, pwede nyo target yung pinaka buy side liquidity niya, no? Which is yung target natin sa weekly. Kasi sa weekly natin, wala na tayong, meron tayong FVG dito na binasag, no? Tapos, ito yung target niya. Ito yung FVG na tinutukoy ko. Binasag, nag-inverted, sabay umangat. Hindi nyo kailangan kunin lahat to. You don't have to catch all of this. So, pinagkaiba lang na, ako minsan lang ako mag-trade ng crypto. Ang pinaka-hate ko kasi dito is, bukod sa volatile na siya, sa strategy ko is, minsan ko lang siya makita or sobrang tagal. Isipin nyo, 1 week ka,
3 weeks yung formation nito bago nag-form ng third candle. Okay? So, ang ginagawa ko is nagbabantay ako ng mga ibang crypto tokens, which is if gusto nyo mag-try, at least tingin kayo doon sa top 10, no? Top 10 na cryptocurrency except yung mga stable coins. So, walang USDT, alisin yung USD. Then, at least top 10 coins, no, na pwede nyong i-trade. Pwede nyo makita, no? Kasi yung mga top 10 coins, maganda yung mga top 10 coins based on market cap, maganda yung mga volume ng mga trading doon. Hindi siya basta-basta na nagli-liquidate, no? Pero at least malaking tulong ito, no? Hindi naman natin kailangan ng pabilisan dito. Hindi nyo naman kailangan na kagad may trade kayo. So at least meron tayong strategy for crypto na masasabi nating safe and reliable, no? So ayun, check nyo, try nyo sa mga ibang crypto. Now dito naman tayo kay Link, no? So another example ng crypto, and dito naman is bearish tayo. Okay? So dito naman, kung mapapansin natin, meron tayong FVG dito. Meron din tayong swing. Okay, so parang daily swing din pero nasa weekly time frame tayo tumitingin. Now after that, tingin tayo dito sa third candle sa daily time frame. Dito sa daily time frame, makikita natin sa part na yan dito, simula dito, nagkaroon tayo ng turtle soup. Okay? Now, itong turtle soup na to, napakalaking tulong nito to go short. Okay? So, pagka turtle soup niya, ito yung CISD niya. No? So, CISD, yan, red na lang. Now, syempre, aggressive entry, no? Tapos, nasan stop loss natin? Syempre, pwede dito, or pwede dito sa taas ng FVG na na-form ulit dito. Kasi pwedeng bumalik yan. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, parang mas maganda sa crypto is aggressive. Kasi kung nag-conservative kayo, ilang days bago balikan, and hindi na maganda yung trade kasi nakuha na yung buy side liquidities, yung sell side liquidities dito sa part na to. And pag nangyari yun, tapos na tong setup na to. Okay, kasi ito yung target natin eh. So, mag-short kayo dito. Ayan, aggressive entry. Mayroon tayong 1:2.39 risk to reward ratio. Okay? So, ilang days din, no? Umabot din siya ng almost 3 weeks, no? Bago umabot dito sa sell side liquidities. But still, no? At least, meron tayong magandang setup. Okay? Lastly, dito naman tayo sa gold. So, ang gold, may pagka-similar din ito sa crypto, no? Dahil mataas yung market cap nito and marami nagtitrade nito buong mundo. Ginagamit ko pa rin dito yung daily 4 hour tsaka yung 1 hour time frame, no? And sa akin, napansin ko mas hindi siya ganoon kaganda, or I mean, hindi siya ganoon ka like lumilitaw. Kahit may daily swing na lumilitaw, hindi siya ganoon nag-pull back, no? So, ito yung pinaka-least trade ko for now, yung gold. Pero tingnan natin dito sa part na to, no? So dito sir, nakita natin na uptrend na yung market, na umangat na siya, creating higher high, higher low. Now dito meron tayong FVG, no? Yung FVG na yan, no, meron tayong daily swing. Now pupunta tayo sa dito sa third candle, fourth candle. So 4 hour time frame, no, makikita natin dito 4 hour time frame yan. Meron tayong FVG, no? Ayan yung FVG natin, bumaba, umangat. Kung mapapansin nyo, nakuha yung CISD dito. Okay, so gawin natin red, no? Meron tayong CISD. Tapos etong itong candle na to, after ng confirmation, doon tayo pupunta ng 1 hour time frame. Now dito sa 1 hour time frame, mga lods, na bumaba siya, wala pa siyang confirmation na aangat. So wait tayo ng another CISD. Kung mapapansin natin dito, meron tayong 'di ba? Meron tayong FVG, di lang 'yun, meron tayong turtle soup dito. Okay? So meron din tayong liquidity sweep, no? Nakuha yung liquidity sweep dito. Tapos, ang nangyari, umangat siya. It's either pwede kayo mag-aggressive entry, tapos stop loss just sabihin natin dito or below this swing, ito yung swing. Pwede, kung dito nyo lalagyan sa FVG na tamaan na kayo, so pwede nyo naman i-re-entry if ever man nakuha kayo doon, no? Kung natamaan yung stop loss nyo, pwede kayo mag-re-entry dito. Okay? Kasi
meron na tayong CISD, bumalik sa FVG, no? Ito yung FVG natin. Tapos, entry kayo dyan. Siyempre, titingnan nyo, lalagay nyo dito sa conservative stop loss. Okay? Tapos, dito, take profit natin. Meron tayong failure swing, no? Ewan ko, di ko na nababanggit yung mga failure swing, pero makikita nyo naman yan. The more na merong failure swing, the more na mas magiging lapitin yung target na yan. So, ayun, nag-bounce siya. Sakto sa, ewan ko ng kill zone to. Sakto sa New York, no? Nagkaroon siya na up. Ayun, tumama dito. Okay? So, ayun lang yung ginagamit kong strategy sa ngayon, mga Lodi Cakes. Sa akin, the reason why nas pinili ko tong ganitong setup is mas nagiging smooth, no? Yung pakiramdam ko, mas nagiging healthy siya for me kasi as a busy person, medyo hindi ko nababantayan ng market ng matagalan. Di na ako nakakatingin sa 5 minutes, 15 minutes, tas babantayan ko siya. So, mas better sa akin na mag-hold ako ng 1 to 2 days, no? Depende siya sa trade. And mas okay din na yung hindi ako araw-araw nagte-trade. Kasi dito, ang target ko, no, ang goal ko sa life sa pagte-trade is maging extra lang siya sa akin. No, hindi ko siya gagawing main job or hindi ko siya gagawing main career, no, yung pagte-trade. Gagawin ko lang siyang side hustle, no. Dito ako kukuha ng mga extra pera, dito ako kikita ng extra pera, no. Pero hindi ko to gagawing main hustle kasi mas marami akong prefer business para sa sarili ko kaysa sa trading kasi ayoko yung lagi nakatingin sa chart. Although napakaganda ng trading kasi talagang nakatutok lang kayo, sarili nyo yung oras, no. Ang ano lang dito is hindi siya guaranteed. So that's why kailangan nyong i-master, kailangan nyo ipagbigyan ng focus, parang gawin yung course, no. So wala naman yung mayaman sa isang buwan lang, sa isang taon. So bigyan nyo siya ng time, 4 years, 5 years, 6 years. It doesn't matter kung gaano pa kayo katagal umabot sa trading. Kasi ang goal ko dito is kung magte-trade man ako, gusto ko yung magte-trade lang ako ng 2 beses sa isang buwan, tapos kikita na ako ng enough money na pwede kong gamitin for bills, pwede kong gamitin for fun, no. So yun yung gusto ko. Ayoko yung sa isang araw magte-trade ako ng 3 beses, 5 beses, sa isang linggo, yung 5 araw na yun magte-trade kayo. For me, sobrang toxic siya. Oo, mabilis yung pera, no, mabilis kang kumita doon, pero may laking chance na kapag nagkamali ka or nag-greedy ka, na mess up yung psychology mo, malaki din mawawala sa'yo kaagad. Kikita ka ng $2,000 sa isang araw, pwede mo rin ikatalo yung $2,000 kinabukasan, no? So with the right mindset talaga, with the right preparation, it doesn't matter kung gaano kabilis or kabagal kayo. Importante is maging consistent kayo, maging tuloy-tuloy yung trade nyo, no? Maging mas marami yung wins nyo over losses, no? Mas malaki yung risk to reward ratio nyo, mas malaki yung mga winnings nyo compare sa losses nyo. Yun yung pinaka-target. Yung isipin nyo magte-trade kayo ng 1 beses sa isang buwan, mas malaki capital nyo, you don't have to trade everything. Just one simple setup, then makukuha nyo yun. Ayun lang mga Lodi Cakes. Tapos magagawa pa rin tayong mga videos, pero for now tatapusin na natin yung ultimate course natin, no, hanggang episode 30. Marami pa rin tayong mga videos na gagawin in the future, no, mga live session o kaya mga analysis, mga weekly outlook, mga ganon. Basta mag-upload tayo ng kung ano na sa YouTube. Ngayon, kung umabot kayo dito, nagpapasalamat ako ng marami kasi talagang nagtiyaga kayo na pakinggan yung mga pinagsasabi ko dito, and I hope na makatulong ako na malaki sa inyo. May the profits be with you, mga Lodi Cakes. So, ayun lang, Mentor Neil here, signing out. Peace.